Laila de Lima, humingi po ng tawad, nag-apologize po, humingi ng apology dito po sa Supreme Court sa mga binitawan niyang pananalita. Sumunod na kayo yung mga abogado dyan. Alam nyo kasi, abogado si de Lima no? Itong mga abogado na to, kung kayo pa po mangunguna na kumantsaw sa Supreme Court, wala po mangyayari sa bansa natin. Dahil kayo po, alagad po kayo ng korte, kumbaga. 'Di ba? Wala na pong mas tataas sa Supreme Court kung kayo po ay abogado. Lahat po ng abogado na hindi gumagalang sa Supreme Court, dapat yan madisbar. 'Di ba? Kahapon po nagwawala si de Lima na sinasabi niya na one-sided yung yun pong sinabi o yung ruling ng Supreme Court. Alam po ninyo, ngayon ko lang po nalaman, no, lahat po ng mga nangungutya, lahat po ng mga tao na bumabanat po sa Supreme Court, lalong-lalo na po kung kayo po ay abogado, abay, subject po pala kayo para madisbar, no? Dapat i-disbar po yan. Tama po yun. Kasi po, kung mga abogado na po, yan nga sinabi ko kay Kiko kasi dakdak ng dakdak tong si Kiko. Eto sabi ni Kiko, pardon my language and with all due respect, pero sa usapin ng impeachment proceedings, kinapon o pinusasan ng Korte Suprema ang HOR, ang Senado. Pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. Co-equal ang Senado at HOR sa SC, hindi ito tama. Biruin mo, abogado ka, tapos sasabihin mong hindi tama yung ginawa ng Korte Suprema, yung desisyon ng Korte Suprema ay sasabihin mong hindi tama. Dapat ka madisbar dahil dito po sa Pilipinas, ang final arbiter po ng lahat ng usapin kung legal o hindi ay Korte Suprema. Hindi po pwede na sabihin na co-equal kayo, kaya pareho lang po yung pananaw mo sa batas ng pag-interpretasyon ng saligang batas at interpretasyon ng Korte Suprema. Magkaiba po yun. Una, politiko ka. May pinapanigan ka. Yung Korte Suprema, wala dapat. Kahit na po may pinapanigan yung Korte Suprema, unanimous decision, no? Hindi nyo ba naintindihan yung unanimous decision? Kung meron nga po na ruling yung Korte Suprema na may tumutol, majority po ng Korte Suprema halimbawa ay sumang-ayon dun. Yun po ang ruling. Magiging parte na po yun ng batas ng Pilipinas. Alam mo yan dahil abogado ka. Pinag-aaralan nyo yan. Ibig mo sabihin, Kiko, kaming mga hindi abogado, igalang namin. Kami pa yung marunong gumalang sa ruling ng saligang batas. Ano na mangyayari sa bansa natin? Kung ang mga abogado mismo ang ayaw kumilala sa Supreme Court. Sa bagay, kayo yata talaga yung tagapamandila na wag nang sundin yung mga korte. Alam po ninyo, delikado po yung ginagawa ninyo kasi abogado ka, senador ka, no? Hindi mo kinikilala yung Supreme Court. Dapat sa inyo, madisbar. Hindi nyo pala kinikilala. Meron po kasi kaming kilalang grupo na hindi po kumikilala sa saligang batas. Alam nyo na kung ano. Hindi po depende po. Ang pagkilala nila sa Supreme Court, depende po kung pabor sa kanila o hindi. Ibig nyo sabihin, ini-expect nyo kami na pangkaraniwang mamamayan na sumunod sa batas, pero kayong mga tagagawa ng batas. Imagine, kami, law-abiding, gusto naming sumunod sa batas o sumusunod kami sa batas. Kayong tagagawa ng batas, ayaw nyong sumunod sa batas? Ano po ba sinasabi kong batas? Ayaw po sa saligang batas,
ng Pilipinas, ang final arbiter sa usapin ng constitutionality, Supreme Court. Pag sinabi po na Supreme Court na legal yan at illegal o illegal, yun po ang masusunod. Kami oposisyon, no? Kami po oposisyon. Pero never po namin naisip na wag sumunod sa batas. Madalas po kaming matalo. Halimbawa kayo, nasa inyo ang power of the purse. Ibig sabihin, kayo po ang nagpopondo sa lahat. Yung Kongreso po ang nagpopondo sa lahat. Kahit co-equal ninyo yung Supreme Court, kahit po co-equal ninyo, walang karapatan yung Supreme Court na umangal sa ibibigay ninyong pondo. Kasi kayo taga-pondo. Bakit nyo sasaklawan ngayon yung kapanyarihan ng mga Supreme Court na mag-interpret kung constitutional o hindi ang isang bagay? Yun naman ang trabaho nila. Problema nyo yan. Tignan nyo po, hindi po lahat nasusunod. Kay BP Sara po, na sinusuportahan namin, binawasan ninyo yung budget ni BP Sara. Nagwala ba si BP Sara? Sinabi niya ba na yan ay illegal yung ginawa ninyo? Hindi. Dahil yan, ginalang pa rin ni BP Sara. Kung eto lang binigay nyo sa amin, eto lang ang tatrabahuin namin. Alangan namang, yan, Vice President yan. Mga spoiled kasi kayo. Spoiled lang po nakakaisip na may alam nyo naman na final arbiter yung mga Supreme Court Okay. De Lima, nag-apologize na. No? Kasi eto buhat nung nagsalita si Drilon, syempre susunod si De Lima. Yun na nga pinakamatalino sa mga dilawan Abogado. Hindi po ako believe sa mga dilawan. Pero kung meron pong dilawan na pinakamatalino ngayon tungkol sa batas, si Drilon na yun. Sabi po, mas akala namin ang pinakamatigas na ulo sa mga dilawan si De Lima. Mas matigas pala ulo nito ni Kiko tsaka nito ni Bam. Nung kampanya, mga kapatid, paalala ko lang, hindi po nila binabanatan. May sinabi po yan si Bam Aquino. Sabi niya, umiikot kami, lalo na sa Mindanao. Hindi naman nila usapin yung impeachment. Ang gusto nilang pag-usapan, yung kagutuman. Pucha, nung nanalo ka na, ang tapang mo na. No? Wala na yung mga unahin yung kagutuman, unahin yung matindi. Iba talaga nagagawa. Yan talaga ang mga typical na diliwan. Ang babait, di ba? Pero once na nanalo na, endorse nga ng iglesia yan Alam yan Alam nyo po ba yung iglesia kung ano? Anti-impeachment ang iglesia. Nagrally pa nga yung iglesia Kung alam lang siguro ng iglesia na pag nanalo to, talagang sulong na sulong sa impeachment. Ayan, matibay ang aking paninindigan na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial bilang co-equal. Co-equal kayo. Eto po bakit po mas maingay pa yung mga senador sa pagtutol? Real talk po. Senador kayo. Dapat ipakita ninyo, di ba kayo nagsasabi? Dapat hindi nyo pinapakita na bias kayo. Kayo ba ang sinabihan na Supreme Court na wag nang mag-impeachment? Kayo ba ang pinabubuwag? Ang sinabihan na Supreme Court, yung impeachment complaint, kayo ba gumawa ng impeachment complaint? Kiko, Bam, Risa, Tito Soto at Erwin Tulfo, kayo ba gumawa? At saka si Joel Villanueva, kayo ang gumawa ng impeachment complaint?
ang sinabi na Supreme Court, unconstitutional yung impeachment complaint. Hindi naman kayong gumawa nun eh. Bakit kayong matindi pa kayo sa mag-react? O ano ba reaction ng House of Representatives? Eto po, ang reaction po ng House of Representatives, umapila sila. Aapila sila. Ibig sabihin, kinikilala nila yung Supreme Court, iaapila nila yung desisyon ng Supreme Court. Hindi nila sinasabi na, co-equal tayo, bakit kayo? Wala silang sinasabi na, co-equal tayo, bakit kayo nakikialam, bakit nyo dinideklar? Iaapila nila. Ibig sabihin, yung mga sinabihan na ang constitutional yung ginawa, kinikilala nila yung Supreme Court, aapila sila. Kayo, na wala namang kinalaman, wala naman kayo, inano ba kayo ng Supreme Court? Kasama ba kayo? Bakit kayo apektado? Sinabi ba ng Supreme Court na yung pagbubuo ng impeachment trial, pagiging judge nyo, sinabi ba na yung pagbubuo nyo unconstitutional yan? Wala namang ganun eh. Impeachment complaint ang sinabing unconstitutional. Bakit kayo nagre-react? Kayo ba gumawa nun? Hindi pala eh. Hindi pala kayo gumawa eh. Okay, punta po tayo rito kay Laila de Lima. Mabuti pa si Laila de Lima, na-realize niya. Siguro napagsabayan ni Drilon. Ito po ang sinabi ni Laila de Lima. Issued an apology to the Supreme Court for her reaction to its decision on Vice President Sara Duterte's case, saying it was based on wrong information. Nagdahilan na po si Laila de Lima. Bakit po? Attorney siya. Yung mga attorney na ayaw kumilala sa Supreme Court, pwede nang tanggalan ng i-disbar na yung mga yan. Attorney po siya, kaya po, hindi natin, akala nyo yung pinakatahimik, no? Ganyan talaga yung mga sutil, eh. Sila talaga yung tatahi-tahimik. Huwag tayo munang kumibo. Dahil eleksyon, huwag tayong bumanat muna sa mga Duterte. Sabihin natin na, iaangat natin na kabuhayan, wala kaming pakialam sa impeachment. I regret, sabi po ni de Lima, I regret and most humbly apologize to the Supreme Court for characterizing the impeachment decision as ex parte. The portion of my statement saying the House was not given an opportunity to comment on the impeachment petition was grossly ill-advised as it was based on patently wrong information. Yan, umamin ka rin. Huliman daw at masama ang pagmumuka, okay na rin kasi umamin ka na nagkamali ka. Kailan ka kaya aamin, Keiko? Si Bam Aquino, ngayon natin na-realize kung gaano kasutil. To falsely accuse Supreme Court of not considering the side of the respondent House of Representatives. Dagdag pa ni de Lima, there is no excuse for this mistake and I bear full responsibility for the same. Ayun. Ano po sabi ni de Lima? Wala po akong nakikita na excuse. Nagkamali po ako. At ako po ay nagte-take ng full responsibility sa aking ginawa na pagtuya. Pagkontra sa Supreme Court ruling. Iyan po ang totoo. Pag nakita nyo po na nagkamali kayo, huwag nyong pangatawanan. At least, umamin siya na nagkamali siya. Yung mga dalawan yung kapartner sa si Risa Ontiveros, wala po tayong maaasahan dyan sa tao na yan.
na marirealize niyang nagkamali siya. Una, hindi naman abogado yan eh. Hindi matatakot talaga sa Supreme Court yan. Kay Risa Hontiveros, basta taliwas siya sa'yo, ikaw ang masama. Sa tingin niya, siya yung siya yung sukdulan siya yung larawan ng kabutihan sa mundo. Nuknukan ng buti. Lahat ng ginagawa niya ay kabutihan.